Mulat sa pulpa ay ang butas lagi sa national basketball team ng Pilipinas ay ang big men. Marami tayong magagaling na gwardiya lalo na sa 1 at 2 position. Pero pagdating sa frontcourt ay dito tayo nagkakaroon ng problema. Kaya madalas ay nalalamon tayo ng ating mga karatig bansa sa ilalim gaya ng China at Iran. Kaya ang nagiging option na lang ng ating mga coaches ay small ball at daanin sa bilis. Kaya ang dribble drive offense ang inimplement ni Coach Chot sa mga nakaraang gilas na quite effective din naman dahil marami tayong mabibilis na gwardiya at magagaling na shooters. At kaya ang kinukuha nating naturalized player ay isang big man gaya ni Marcus Doughtit at Andre Blatch. Pero hindi na yan magiging problema ng Pilipinas sa hinaharap ng magsulputan ng mga batang big men ng Pilipinas at naunguna na nga dyan ang future ng Philippine basketball na ating pambato na si Kai Sotto at sa ngayon ay pinakamalapit na maging first homegrown Filipino in the NBA. Kung sa kasalukuyan ay si Junmar Fajardo lang ang nag-iisa nating big man na maaaring ipantapat internationally kung height at heft at big man skills rin lang ang pag-uusapan. Pero pagdating sa FIBA World Cup 2023 kung saan ang Pilipinas ang isa sa magiging host ay marami na tayong pwedeng pantapat ng mga big men sa ibang bansa, mapa-Asian man yan or even sa world stage pa. Hindi na pwedeng basta-basta bulihin na lang ang gila sa ilalim. At yan nga ang ating pag-uusapan sa video ngayon, ang inaasahang magiging frontcourt lineup ng Gilas Pilipinas sa darating na FIBA World Cup 2023. Alam kong excited na kayo mga brad kaya umpisahan na natin. Ngunit bago yan, ay siguraduhin munang mag-subscribe sa ating channel at pakihit na rin ang ating notification bell button para lagi tayong updated sa ating mga latest videos. Paalala lang mga brad, hindi pa ito ang official frontcourt lineup ng Gilas para sa FIBA World Cup sa 2023. Pero ang mga ito ang aking opinion na magiging lineup na magbibigay ng magandang laban sa mga big men ng ibang bansa, lalo na sa world stage na kung saan ay hindi biro ang makakalaban ng Gilas big men bagkus ay mga world class and even NBA players. Kaya syempre, ang malakas na lineup ang dapat ilaban natin. Makikita din sa lineup na ito na halos mga bata pa ang mga ito sa ngayon, ranging from 15 years old to 23 years old, maliban sa isang veterano na magiging guide ng mga bata. 3 years from now, ang mga batang ito ay magiging hinug na sa bakbakan at papasok sa prime ng kanilang paglalaro. Magbibigay nga tayo ng 6 na manlalarong tingin ko ay dapat mag-compose ng ating frontcourt para sa World Cup 2023. Sa next video natin ay 6 na guards naman na sa tingin ko ay dapat na mag-compose ng ating backcourt para sa kampanya ng Gilas sa 2023 FIBA World Cup ang ating ipapakita. Ito mga brad ay aking opinion at fearless forecast na ang Pilipinas ay papasok sa golden age nito sa larangan ng basketball sa 2023. Nagsulputan na kasi ang matatangkad at athletic players sa Pilipinas na kayang ipagsabayan internationally. Big men lang talaga kasi ang naging cool sa koponan natin at syempre sabayan na lang ng magaling na coach na batikan na internationally at sa programa ngayon ng SBP sa pangunguna ni Tab Baldwin ay sa aking opinion ay magandang ipapakita ng Pilipinas sa FIBA World Cup 2023. Excited na ako kaya simulan na natin. Unahin na natin ang mga sentro at syempre una na dyan ay ang ating pambato at future ng Philippine basketball na si Kai Sotto. Sino ba naman ang hindi nakakilala ngayon sa 7'2" behemoth na si Kai Sotto na napakataas ng basketball skills at IQ sa kanyang age bracket. Siya nga ang inaasahan ng lahat at sa tingin ko rin ang magiging kauna-unahang homegrown Filipino player sa NBA. Ano man ang sabihin ng mga bashers nito, masasabi nating malayo na ang narating ni Kai kung saan siya ay isa sa mga napili sa maging parte ng Team Ignite sa NBA G League na kung saan ay binubuo lamang ito ng mga elite prospects from high school sa Amerika at newest pathway to NBA. Alam naman natin na napakataas ng potensyal ni Kai na kung saan ay advance ang kanyang basketball skills sa edad niya at napakataas ng basketball IQ na even NBA scouts ay napapabilib sa kanya. Inside-outside ang game ni Kai with good dribbling skills and elite passing with decent 3-point shots and elite post-up moves. Grabe ang improvement nito ni Kai. Maging pasensyoso lang tayo siguro mga brad sa pag-improve ng kanyang physical body at malaki ang magiging tulong ni Kai sa kampanya ng Gilas. Kung ngayon ay 18 years old si Kai, 3 years from now sa World Cup ay 21 years old na ito at malaki na ang in-improve nito lalo na ang kanyang physical attributes na pinupuna ngayon ng kanyang mga kritiko and hoping and praying na nasa NBA na si Kai by that time at naikapagbakbaka na sa mga elite players doon.
kaya siya ang magiging sentro ng atensyon ng Gilas sa World Cup. Ngayon pa nga lang ay kinatatakutan ito ng mga karatig bansa sa Asia gaya ng China na lagi nakabantay sa progress ni Kai. Let's continue to support and pray para sa ating pambato mga brad. Ang the best na maging backup ni Kai sa center position ay walang iba kundi ang now ng Philippine basketball na si PBA 6-time MVP at 6'10" the Kraken Junmar Fajardo. Hindi na rin biro ang naging kontribusyon nito ni Kraken sa Gilas for the past almost 10 years na kung saan naging parte ito ng classic Gilas lineup of 2013 FIBA Asia Championship na kung saan nag-silver ang Pilipinas after long decades of drought sa Asian basketball at naging daan para makabalik ang bansa sa world stage. Naging parte rin ito ng Gilas sa 2014 FIBA World Cup na kung saan napakaganda ng ipinakita niya kabalikatan si Andre Blatche na kung saan napakaganda ang ipinakita ng Gilas na nakipagsabayan sa mga powerhouse teams like Croatia, Argentina, Greece at even tinalo pa nila ang Senegal. At naging parte rin siya ng Gilas lineup sa 2018 FIBA World Cup na kung saan nakaharap niya ang mga NBA stars na sina Nikola Jokic, Boban Marjanovic at si Gallinari ng Italy. Sobrang lawak na ng eksperyensa nito ni Kraken internationally kaya malaking tulong si Kraken sa mga batang player lalo na kay Kai, hindi lamang sa game itself bagkus ay sa pag-guide dito. Kung 31 years old si Abay ngayon sa 2023 World Cup ay 34 years old pa lang ito at pwede pa, kaya pang makipagsabayan. Si Haddadi nga ng Iran ay 35 years old na ngayon pero marami pa rin ang pinahirapan. Pwede pa nga sila magsabay ni Kai sa laro gaya ng ginagawa dati ng Gilas na pinagsasabay si Abay at si Blatche. Tapos si Kai ay kaya pang lumaro ng 4 na may tira sa labas. Punta naman tayo sa power forward position. At syempre, ang pinaka-the best na itambal kay Kai ay walang iba kundi ang kanyang batang Gilas body sa ilalim na si 6'10" Phil Nigerian AJ Edu. Subok na ang tambalan ni Soto at Edu sa Asian at World Stage nang sila ay sumabak sa FIBA Asia Under-18 at FIBA World Cup Under-19. Bagay na bagay kasi ang skills nila, parehong inside-outside ang game. Ang maganda pa dito kay Edu ay napakagaling sa depensa. In fact, sa kanyang rookie season sa Toledo Rockets, isang Division 1 NCAA school sa Amerika, ay nag-average siya ng 3.6 points, 3.9 rebounds, and team-high 1.7 blocks a game. Nakapagtala siya ng 57 blocks for that season alone. At ito ang most recorded blocks by a freshman sa buong history ng Toledo Rockets program. Hanep, di ba? Hindi lang yun, nahirang pa siya sa Mid-American Conference All-Freshman team. Napaka-promising talaga ng rookie season nito ni AJ Edu sa NCAA. Yun nga lang sa hindi inaasahang pagkakataon ay na-injured itong si Edu sa unang game pa lang nito sa Batang Gilas sa World Cup Under-19 na inaasahan sana magandang ipapakita ng team. Pero tapos na yun at ngayon nga ay makikita almost full recovered na si AJ sa kanyang tinamong ACL injury. And in fact, sa mga promotion ng Toledo Rockets for this coming NCAA season ay isa siya sa mga ina-highlight na nagpapakita lamang na isa siya sa sasandiganan ng team this season. Mabalik tayo sa papel niya sa Gilas sa FIBA 2023. Malaki nga ang gagampanan nitong si AJ sa Gilas bilang partner ni Kai sa ilalim. Bukod sa galing nito sa depensa, rebounds at blocks na kung saan last FIBA Asia Under-18 ay nag-average ito ng 14.2 points, 11.5 rebounds and 2.8 blocks per game na kung saan 4 na game ay nag-double-double siya. Maganda rin ang shooting nito sa 3. Forward center ang posisyon nitong si Edu kaya minsan pwede siyang ipampalit kay Kai sa sentro. Gaya ng posisyon nito sa Toledo Rockets na isang sentro. Si Edu ay 20 years old ngayon at sa 2023 ay 23 years old na siya. Tama-tama lang, nasa prime na siya by that time ng kanyang career at malamang, hopefully, praying na nasa NBA na rin ito. Magiging backup ni AJ Edu sa power forward position ay si Justin Baltasar ng De La Salle University. Ito ay kasalukuyan 23 years old at may height na 6'9". By 2023 ay 26 years old na ito at sakto nasa prime na ito ng kanyang career. Gustong gusto ko ang potential ng batang ito at grabe ang in-improve nito last year. Maraming galaw sa ilalim, may magandang footwork, very agile, bukod pa roon ay ang ganda ng shooting nito sa labas, even at the 3-point area. Kaya pa nitong sumaksak off the dribble, kaya maraming pahihirapan ito sa PBA pag nagkataon. Perfect itong backup kay Edu kasi almost pareho sila ng laro. Ang galing din mamblangka ng tira nitong si Balti. Yes, sentro pinapalaro sa kanya sa Lasal, syempre, kasi walang malaki dun eh. Pero tingin ko ay fit sa 4 itong si Balti dahil nga sa agile siya at may tira sa 3. Punta naman tayo sa small forward position.
Itong mga to marahil lang ilan sa inyo ay sasabing napakabata pa nila para isabak sa world stage. Pero sa tingin ko kasi gaya ng ginagawa ng ibang bansa na kahit bata pa lang basta malaki ang potensyal at kaya makipagsabayan sa mga seniors ay isinasabak na gaya noon ni Ricky Rubio na 17-year-old pa lang ay naglaro na sa national team ng Spain kung saan siya discover ng NBA. Gayun din si Luka Doncic na alam naman natin na napakabata pa na naglaro sa kanyang national team. Pero dahil sa kanilang advanced talent for their age ay isinabak na. Kaya simulan na natin. For the small forward position, unahin na natin ang 6'7" na si Carl Vincent Tamayo mula sa last UAAP Juniors Champion Team NU Nazareth Bullpups na kung saan siya ang tinanghal Finals MVP at ngayon ay sa UP Fighting Maroon siya magka-college. Marami sa inyo ay kilalang kilala na ito dahil kasama rin siya sa nakaraang FIBA Under-19 World Cup kakampi ni Kai Sotto kung saan maganda ang kanyang ipinakita na nag-average siya ng 12.3 points and 6.1 rebounds per game with 32% shooting from 3. Sobrang ganda ng ipinakita niya lalo na nung na-injured si Edu at siya ang inasahan ng team na kapartner ni Kai. Maaring magtatakang ilan sa inyo bakit siya sa 3 position gayong 4 position ang nilalaro niya sa high school. Syempre ganoon naman talaga dahil walang malaki sa team nila kaya 4 ang nilaro niya. Pero bagay na bagay kasi ang laruan nito ni Tamayo sa 3 position. Malakas shooting nito sa 3 tapos napaka-agile, malakas din sumaksak sa loob off the dribble. Though hindi siya ganun ka-athletic pero napaka-fundamentally sound kasi ang laro nito. Napaka-smooth parang European style na malakas ang shooting sa 3 and very finesse and may power din to sa loob at kaya makipagbakbakan sa loob. Siya ngayon ay 19 years old and by 2023, 22 years old na siya. Gaya ni Kai ay papasok na siya sa kanyang prime by that time kaya ayos na ayos din. Kaya rin ito makipagsabayan sa loob kagaya ng pinakita nito last World Cup Under-19 at nung nakipagsabayan nito kay Kai Sotto noon na naglaban sila ng finals ng UAAP Juniors. In fact, tinalo nila noon sila Kai sa finals. At ang huli sa listahan at maaaring pinaka-controversial sa inyo kung bakit nandito sa lineup ay ang 15-year-old 6'5" super athletic forward mula sa Ateneo de Manila University na si Francis Lebron Lopez. Ito grabe athleticism nitong batang ito. Hindi sa inahype ko lang pero nakita ko siya maglaro. American style ang brand of game meron itong si Lopez. Kaya nga Lebron ang tinawag dito dahil mala Lebron ang galawan. Pero syempre iba yung Lebron James. Pero napakataas ng potensyal ng batang to. Sky's the limit. Kaya ako siya sinama sa lineup na ito ay dahil para magkaroon siya agad ng experience internationally. By 2023 kasi 18 years old pa lang ito at magandang isabak na agad. Total naman, he has the physical attributes already at his young age, lalo na sa 2023. Sayang lang at hindi pa nito kinagat yung offer sa kanya ng EWP organization na humawak kay Kai sa Amerika. Mas pinili niya na mag-stay pa sa Ateneo, siguro to finish his high school, pero sana after high school ay lumipat na siya sa Amerika. Hindi naman sa minamalit ko ang competition dito sa Pilipinas, pero iba talaga ang laruan sa Amerika. Nakita naman natin kung gaano kalaki ang tinaas ng laro ni Kai sa Amerika. Tingin ko kaya makipagsabayan nitong si Lebron sa mga kanu sa Amerika. Kung athleticism rin lang ang pag-uusapan. May magandang height na rin kasi siya at 15 years old, 6'5" na siya. Baka sa 2023, 6'7" or 6'8" na yan. Tapos small forward ang laruan. Grabe, di ba? Yes, marami pang kailangang improve si Lebron. Nakikita ko need nito i-improve ang kanyang dribbling at shooting skills. Pero gaya ni Kai, maganda ang training sa Amerika. Anyways, off topic na tayo. Balik tayo sa magiging papel nito sa Gilas 2023. Gaya nga ng nasabi ko ay magandang mabigyan na ng international exposure itong si Lebron sa 2023 at malaking maitutulong nito lalo na sa defensive end and hustle plays. Malabweba kumbaga. Tapos malay natin sobrang ganda na ng shooting ito sa 3 by that time. At yan nga mga brad ang nakikita nating magandang isabak sa frontcourt ng ating pambansang koponang Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup na kung saan ay dito sa Pilipinas gaganapin. Magbibigay din tayo ngayon ng ilang honorable mention. Una na dyan ay ang sentro na si Sage Tolentino, ang 16-year-old 7-foot Phil Hawaiian na nakabase sa Amerika at maglalaro sa Auburn University sa NCAA. Marami na rin ang nakakilala sa inyo dito. Isang 7-foot agile big man with good shooting sa labas. Almost similar sila ng laruan ni Kai. Mas bata lang ito at mas lamang naman si Kai sa post moves and basketball IQ. Hindi natin ito isinama dahil mas gugustuhin ko na si Kraken dito to have a veteran presence sa frontcourt
to guide the young ones. At hindi rin kasi malinaw kung nakakuha na ito ng Philippine passport. Malamang magtataka kayo bakit wala si Kobe Paras dito sa lineup natin sa frontcourt, gayong small forward ang nilalaro nito. Huwag kayong mag-alala dahil kasama siya sa ilalabas nating next video consisting 6 players sa backcourt naman ng Gilas for 2023 FIBA World Cup. Kaya see you on our next video mga brad. Kayo mga brad, sino sa tingin nyo ang dapat nakasama sa lineup natin for the frontcourt ng Gilas? I-komento lang at babasahin natin isa-isa yan. Thanks for watching and God bless.